Mahigit 30 po sa mga yan ang inimbitahan namin base sa kung sino-sino ang mga nanguna sa pinakahuling SWS at Pulse Asia surveys. Ito po ang listahan ng mga kandidatong tumanggi, umatras at hindi tumugon sa aming imbitasyon. May kandidato ring hindi pinayagan ng korte na magbigay ng panayam. At narito na po ang 12 mga kandidato na tumanggap sa hamon at ipapakilala po namin sila base sa nabunot nilang pagkakasunod-sunod. Bawat isa sa kanila may 20 seconds para sumagot para sa panimulang tanong. Makakasama natin ngayong gabi, Valenzuela Representative Eric Martinez, Independent. Congressman Martinez, ang tanong ng bayan, matatapos na po ang pangatlong termino nyo bilang kongresista. Bakit ang puntiryahu nyo ngayon ay pagka-senador? You have 20 seconds. Eric Morales Martinez, mula sa lungsod ng Valenzuela, nagsimula ng paglilingkod bilang choir at pianista sa simbahan, isang Katoliko. SK Kagawad, Barangay Kagawad, Konsehal ng Bayan, Vice Mayor at Congressman. Legislatura, 33 years of experience. Ang trabahong senador ay paggawa ng batas. Susunod, Attorney Jimmy Bondoc ng PDP Laban. Attorney Bondoc, isa kang composer, singer at naging miyembro rin ng Board of Directors ng PAGCOR. Parang ang layo po ng nilaktaw nyo dahil gusto nyo ngayong maging senador. Bakit po? Ako po ay naniniwala sa tunay na pagbabago ng isip at ng puso. At katulad po ng pagbabago na ginawa ko sa aking buhay, gusto ko rin pong baguhin ang Senado bilang isip at puso ng bayan. Gusto ko magkaroon ng diplomasya at disiplina sa Senado. Lalo na ang diplomasya na ang pagiging magalang sa pagtalakay ng mga problema ng bayan natin. Dating Party List Representative Teddy Casino ng Makabayan. Ginoong Casino, 3 beses ho kayong nahalal bilang Party List Representative. Pansamantala ho kayong nawala sa mata ng publiko. Ngayong nagbalik, ang gusto niya na hong puntahan, Senado. Bakit po? Ako po ay tumatakbo sa Senado dahil kailangan may aktivista sa Senado. Nakita na ho natin, puro na lang mga miyembro ng political dynasty, mga kinatawan ng mayayaman ng kapangyarihan. This time po, subukan naman natin ang isang taong subok na ang pagkikipaglaban para sa interes ng masang Pilipino. Teddy Casino po, para sa inyo. Attorney Vic Rodriguez, Independent. Attorney Rodriguez, nung nagbitiw ho kayo bilang Executive Secretary, sinabi nyo na gusto nyo nang mag-focus sa inyong pamilya. Ano po ang nagtulak sa inyo ngayon na tumakbo bilang senador? Hindi ko masikmura ang korupsyon, kaya ako'y kumakandidato upang labanan ang korupsyon sa Senado, bantayan ang budget, at maging tunay at maisog na oposisyon sa Senado. Danilo Ramos ng Makabayan. Ginoong Ramos, matagal po kayong leader ng mga magsasaka at ngayon papasok sa politika. Bakit po kayo tumatakbong senador? Unang-una po, katawanin at isulong ang interes ng milyong magsasaka at manggagawang agrikultural, tunay na reforma sa lupa, palawakin ang natataniman ng pagkain, hadlangan ang land use conversion, pangalawa po, isulong ang pagpapababa ng presyo ng bigas. Magsasaka, itanim sa Senado, taong bayan ang panalo. Party List Representative Franz Castro ng Makabayan. Representative Castro, dati ho kayong math teacher, union activist at kongresista. Minsang nasa mga kilos protesta ho kayo. Bakit gusto nyo ngayong dalhin ang laban sa Senado? Franz Castro, Teacher Franz Castro, nagsilbing guro sa Kongreso. Ang ating pong karanasan sa Kongreso ay gusto nating dalhin sa Senado. Magsisilbing boses ng mga guro sa Senado, tuturuan ng leksyon ang mga kurap at abusado sa gobyerno. Retired Colonel Ariel Querubin ng Nationalista Party. Colonel Querubin, isa ho kayong Medal of Valor awardee at matagal nang retirado bilang sundalo. Ngayon, ang gusto nyo naman hong pasuking bakbakan ay sa politika. Bakit ho sa Senado? Yung Ariel Querubin po, walang takot na lumaban sa korupsyon, sa magnanakaw
at kahit na sa mga duwag. Ang kailangan ho natin ngayon, isang matapang na senador na lalabanan ng korupsyon at maninindigan sa taong bayan. Leody de Guzman ng Partido Lakas ng Masa. Ginoong de Guzman, tumakbo ho kayong senador pero natalo. Noong 2022 naman, kumandidato ho kayo for president pero hindi rin po nagtagumpay. Ngayon, tatakbo po kayong muli. Bakit po? Hindi ko matanggap na ang tatakbo uli ngayong sa pagka-senador ay mga dating mga politiko na nagbalik-balik na sa pwesto pero wala naman nagawa sa problema ng masang Pilipino. Kung ano yung problema ang hinihingi ng mga manggagawang Pilipino noon, hanggang ngayong problema pa rin. Kaya yun ang nagtulak sa akin para irepresenta ang interes ng mga manggagawa sa Senado. Senador Ronald Bato de la Rosa ng PDP Laban. Senator de la Rosa, naging PNP chief po kayo at nanalong senador noong 2019. At ngayon, gusto niyo po uling ma-re-elect. Gusto kong ma-re-elect dahil mahal ko ang Pilipinas. Gusto kong ipagpatuloy yung aking serbisyo bilang isang senador na gumagawa ng mga batas na makakontribute towards nation building. Attorney Luke Espiritu ng Partido Lakas ng Masa. Attorney Espiritu, hindi po ito ang unang beses niyong tumakbo para sa Senado. Nabigo ho kayo noong 2022. Bakit gusto niyo huling sumabak o sumubok sa pagkasenador? Marami ang mga sumuporta sa atin noong 2022 at tayo ay nag-build upon doon sa suportang iyon na gusto ng pagbabago sa ating lipunan. Kailangan wasakin ang kapangyarihan ng mga political dynasties at kailangan itong kumbinahin sa isang social justice agenda kung saan ang mga manggagawa, magsasaka at maralita ay magkaroon naman ng patas na pagtrato sa ating lipunan. Dating COA Commissioner Heidi Mendoza, Independent. Commissioner Mendoza, naging commissioner ho kayo ng Commission on Audit o COA. Bakit gusto niyo ho pa ring pasukin ang magulong mundo ng politika? Ang hinaing ng bayan, tax ng ina mo, saan napunta? Ako po'y naglingkod ng 27 taon, hindi nagnakaw at hindi magnanakaw. Kailangan ng Senado ang isang tapat. Naghahanap ang bayan ng mapapagkatiwalaan. Iniaalay ko ang sarili ko dahil nakipaglaban ako at nagtaya ng buhay laban sa katiwalian. At Attorney Ernesto Arellano ng Katipunan ng Kamalayang Kayumanggi. Attorney Arellano, matagal niyo pong inilalaban ang karapatan ng mga manggagawa bilang isang abogado. Sa edad na 83, bakit niyo po gustong pumasok sa Senado? Dahil sa buong panahon na yan, ang lipunang Pilipino ay isang tatsulok. 6% lang ang nasa tuktok at ang 94% ay nasa ibaba. Gusto kong lumikha ng lipunan na may pagkapantay-pantay. Maraming salamat po. Sila ang 12 kumasa sa aming hamon na sumagot sa mga tanong ng bayan. Tindigan para sa mas matalinong pagboto sa eleksyon 2025. Simulan na po natin ang debate round. Sa debate round, may isang pares na magdedebate sa bawat issue. Isang pro o pabor at isang anti o hindi pabor. May 30 seconds sa magkabilang panig para ipaliwanag ang kanilang posisyon sa issue. Matapos nito, magtatanungan ng pares tungkol sa isyung pinagdedebatihan. Bawat panig may 15 seconds sa pagtanong at 30 seconds din sa pagsagot. May kapangyarihan ang moderator na magtanong ng follow-up o clarificatory questions. Pasasagutin din ang kandidatong nabanggit ng sinumang kandidato. Sa huling 5 segundo, maririnig ang tunog na ito. Kapag ubos na ang oras, isang buzzer ang tutunog. At otomatikong mamamatay ang mikropono ng nagsasalita. Ang mga aspirant haharap na sa debate. Simulan na po natin ang unang issue na pagdedebatihan. Noong 2018, nag-withdraw ng membership ang Pilipinas sa International Criminal Court o ICC na siyang naglilitis sa war crimes, genocide at crimes against humanity.
May mga nagpapanukala na dapat bumalik ang Pilipinas sa ICC dahil sa di umano'y extrajudicial killings o EJKs. Pero sabi naman ng iba, ang pagbabalik dito ay banta sa soberanya ng Pilipinas. Ang tanong ng bayan, panahon na ba para muling bumalik ang Pilipinas sa International Criminal Court o hindi? Mga kandidato, itaas nyo na po ang inyong mga boto. Yes or no? At ang sasalang para pagdebatehan ang isyong ito, si dating Congressman Teddy Casino na sang-ayon sa paglahok muli sa ICC, habang tutol naman si retired Colonel Ariel Querubin. Unahin po natin si Ginoong Casino. Bakit ho kayo pabor? You have 30 seconds. Kailangan natin bumalik sa ICC dahil bulok ang sistema ng hustisya sa ating bansa at kailangang may ibang matatakbuhan ang mga biktima ng mga matitinding krimen sa ating bansa. Dito ho kasi sa ating bansa, double standards ang justice system eh. Kung mahirap ka, wala kang koneksyon, wala kang makukuha hustisya. Lalo na kapag ang katapat, ang nambiktima sa iyo ay police, military, o kaya mataas na opisyal ng gobyerno. Mabuti na lang ako, nakasuhan si General Bato at si President Duterte. At least kahit pa paano may natakbuhan yung mga biktima ng EJKs. Ipapaliwanag naman ni Colonel Querubin kung bakit siya kontra sa muling pagsali ng Pilipinas sa ICC. Meron din po kayong 30 seconds. Hindi ako sang-ayon dahil umalis na tayo. Ba't pa tayo babalik? Isa pa, bakit tayo malilitis ng ibang ng banyaga? No? Magpapahusga ba tayo? Magpapalitis tayo sa mga banyaga? Ako nakulong ng 2 beses. No? Sumali tayo, nasa proseso na yan. At ako naniniwala sa ating justice system. Kung ang kulang lang abogado, di magbigay tayo ng mga sapat na abogado para sa mga biktima. Ginoong Casino, you have 15 seconds. O ay naniniwala na ang hustisya para sa Pilipinas, pareho rin ang hustisya sa ibang bansa. No, di ba nakatakip nga ang mata ng hustisya? Kaya anong kinakatakot ng mga kinakasuhan sa ICC? Ang problema nga, hindi naman sila nakakasuhan dito dahil magkakasabwat ang mga gumagawa ng krimen at mga dapat mag-imbestiga. Colonel Querubin, reaction niyo po. You have 30 seconds. Ganon din ang paninindigan ko. Ayaw ko na ang maghuhusga sa akin at maglilitis ng mga kasalanan ko isang banyaga. Colonel Querubin, ngayon po naman, meron kayong oras para tanungin si Ginoong Casino. Mag-react po sa sinabi niya kanina. You have 15 seconds. Yeah, anyway, kaibigan natin si Congressman Teddy Casino. Ang tanong ko lang, hindi ba kayo naniniwala talaga sa hustisya natin? Alam niyo po, karanasan ng bawat mamamayan na talagang may double standard sa ating bansa. Tingnan na lang natin yung mga EJK victims. 6,000 yan, mahigit 7,000. At ilan lang ang nakasuhan ng mga polis? Ilan lang ang actually na-convict? 4 lang po yata. Dahil yung mismong nag-iimbestiga, ayaw mag-imbestiga. Yung mga piskal, ayaw mag-file ng kaso. Saan po tatakbo yung ating mga kababayan? Mabuti nga nandyan yung International Criminal Court para doon madinig at doon magkaroon ng hustisya yung ating mga kababayan. Maraming salamat po, Ginoong Teddy Casino at kay retired Colonel Ariel Querubin. At dahil nabanggit po ang pangalan ni Senator Bato de la Rosa, hingin po natin ang kanyang komento sa sinabi ni Ginoong Casino. Since nabanggit ang pangalan ko, I just would like to react that ICC is not all about justice. ICC is about control. They are not after justice, they are about controlling all the member nations of the ICC. Bakit? Nakita ko ito sa kaso natin sa Pilipinas. Kung saan, kahit na maganda yung pinalabas ng ating abogado sa Pilipinas, na sagot, Sorry po, it's all the time we have. Sa Kamara may panukalang nagsusulong sa mandatory random drug testing sa lahat ng elected at appointed government officials. Pero inalmahan ito ng ilang mambabatas dahil labag daw ito sa konstitusyon, lalo't hindi ito kasama sa qualification sa mga tumatakbong kandidato. Ang tanong ng bayan,
Sinusuportahan mo ba o hindi ang panukalang dapat dumaan sa mandatory random drug testing ang mga elected at appointed official ng gobyerno? Mga kandidato, bumoto na ho kayo, yes or no? Dalawang abogado naman ang magtatapatan, sina Attorney Vic Rodriguez at Attorney Luke Espiritu. Ako po ay sang-ayon na sa mandatory drug testing sa lahat ng elected and appointed officials sa gobyerno bilang pagtugon sa Article 11, Section 1 of our Constitution that public office is a public trust at dapat lahat ay may accountable sa ating mamamayang Pilipino. Kulang pa po yung oras nyo, baka may gusto pa ho kayong sabihin. At yun nga po, aking isinususog din yung Dangerous Drugs Board Resolution number 13 series of 2018 na nagpapahintulot na i-undergo sa drug test ang mga elected officials. Okay, pakinggan po naman natin ang posisyon ni Attorney Luke Espiritu. Ang pagsugpo sa droga, hindi yan magic formula para sulbahin ang lahat ng kabulukan sa gobyerno. Diyan na naman tayo. Ginagamit na naman natin ang droga bilang pinagkakasya natin ang problema ng buong bayan. Yan ang magiging problema. Yan ay tukhang mentality ni Duterte. Kaya yan lumalabas dahil aminin na natin, nagbabanggaan si Marcos at si Duterte pinaparatangan niya si Marcos na bangag. Kaya meron tayong mga mandatory drug testing na ganyan. Sawang-sawa na ang taong bayan sa bangayan ng Marcos at Duterte. Pag-usapan niyo yung tunay na issue sa kahirapan, hindi yung mga droga-droga na yan. May sagot ho ba kayo doon? Kinakailangan malinaw sa atin. Bakit ang mga security guard bago ma-hire sa trabaho, kinakailangan sumailalim sa drug testing? Ang pagiging opisyal ng gobyerno, ikaw ay humihipo ng pera ng mamamayang Pilipino. Higit na mataas dapat ang standard natin sa mga naglilingkod sa gobyerno. Attorney Espiritu? Bakit hindi tayo magkaroon ng competency test, integrity test, honesty test, at mahigit sa lahat, pro-masa test? Dahil yun ang mas importanteng mga issue sa ating bansa. Yan ba yung bangayan ni Marcos at ni Duterte? Yan ba may kinalaman yan sa sahod na hindi nakabubuhay ngayon? Yan ba may kinalaman sa kontraktualisasyon na nagpapahirap sa ating mga manggagawa? Yan ba may kinalaman sa kahirapan? Yan ba may kinalaman sa presyo ng mga bilihin? At yan ang mga nararamdaman ng taong bayan sa ngayon, hindi yung bangayang Marcos at Duterte. Ang usaping droga ay hindi bangayan ng dalawang nagbabangga ang pamilya sa politika. Ito ay tunay na nangyayari at nagaganap sa ating bansa. Kaya ako ay naninindigan na dapat sumailalim ang lahat ng opisyal ng pamahalaan at simulan natin sa tanggapan ng Pangulo. Nung kayo po ay nasa Malacanang, Attorney Rodriguez, mawalang galang na po, nagpa-drug test po si President BBM nung siya po ay na-put under question dito ho sa isyung ito. And there were people questioning the veracity nung kanyang drug test results. Ano I agree, ang Ma'am Jessica, no? Subalit kaunting pagtatama lamang. Yung drug test na ipinakita, that was during the campaign period, sometime November of 2021. Noon namin ipinakita yung negative drug test. Subalit nagpapatuloy yung issue ng paggamit ng droga ng mga matataas na opisyal ng ating pamahalaan. Para matapos na ang istoryang ito sapagkat ito'y interes ng lahat ng Pilipino. Sumailalim na sa isang open, fair, transparent, and credible hair follicle drug test ang lahat. Yung bang drug test po ni President BBM noon, hindi po hair follicle test yon? Hindi ito hair follicle test. Okay, now you want him to undergo that test. Para matapos na yung usapin kung sino ba talaga ang gumagamit ng droga. Kinakailangan pagbigyan natin, again, ulitin ko, public office is a public trust. Malinaw yan sa ating saligang batas, Article 11, Section 1. At karapatan ng bawat Pilipino, lalo na ng mga kabataan, malaman kung tayo ba'y pinamumunuan ng isang taong may tamang pag-iisip. Gusto niyo po mag-react doon, Attorney Espiritu? Si Attorney Vic ang proof kung bakit ang droga ay may kinalaman sa bangayan Marcos at Duterte. Noong panahon na siya ay pro-Marcos, siya ay drug test ang kanyang pinapalandakan na negative si Marcos. Ngayon na siya ay pro-Duterte, gusto niya ngayon i-testing si Marcos ng hair follicle test. At gusto niya ngayon nag-drug testing. Maraming salamat po kay Attorney Rodriguez and kay Attorney Espiritu. In a senatorial debate, Attorney Vic Rodriguez again called on you constitutional principle that public office is a public trust. Say to this, Mr. President. No. No. Why should I do that? That's
What is saying public trust, public office, public has nothing to do with the falling of trust, please. Wala namang connection ang sinasabi niya. He's always had that weakness every time when he was still working for me. If you believe in what he was saying, why did he work for me?